Hello guys, magandang araw po. Dito naman tayo sa area at ito bago ko lang kararating ko lang dito sa lugar kung saan ay tinitingnan ko itong lugar na noon ay may mapa tayong Xerox copy na ibinigay sa atin. Mapa ni Lieutenant Taiso Itinasi, nakalagay doon 1943 yung mapa niya. So itong bundok na yan, ayan po. So yung bundok na yan, medyo malayo dito kasi dagat yung nasa unahan. Yan sa ibaba ay yung nabanggit sa mapa ni uh, Lieutenant Taiso Itinasi ng Japanese Imperial Army na nakalagay doon 1943. So ayon sa mapa niya kasi malapit din ito sa sa dagat yung area na noon ay diyan daw sila dumaong yung barko nila, yung barge, at nakalagay doon sa mapa diyan sa bundok na yan. Di lang natin malapitan kasi di pa natin alam kung kaninong may-ari ang lupa na diyan sa itaas. Kasi nakalagay doon sa mapa, ayan, sa itaas na yan. So, estimated doon sa mapa, sa ibaba, na mayroong simbahan dyan sa Alliance at papunta sa itaas. Estimated lang kasi nasa 800 to 1,000 meters galing sa shoreline dyan sa ibaba. Ayan, dagat kasi yan sa ibaba. Malayo dito sa area ko. So pupunta sa ibabaw, di ko pa rin napuntahan yung site na mayroon sa nakalagay doon sa mapa. Mayroong dalawang puno ng kawayan at yung bawat tagiliran mayroong kahoy. Di pa natin alam kung buhay pa yung kahoy. At ayon sa mapa, nakalagay doon na dalawang kawayan at sa tagiliran ng kawayan mayroong kahoy, parang panata yung century tree. Baka yung tinawag na tugas or anong klaseng kahoy yun kasi nakalagay doon dalawang kahoy bawat sa tagiliran ng kawayan. At nakalagay doon sa isang kahoy malapit sa puno, meron siyang 24 na nakalagay, 24 gold bars, at yung tatak na nakalagay doon ay Burma dyan sa ibabaw, pero di natin alam kung saan banda dyan kasi may dalawang kawayan dyan sa ibabaw na yan. Ayan, may kawayan dyan, hindi natin malapitan pa kasi hindi pa natin na coordinate yung may-ari ng lupa. So ano dito, yung tao dyan ay mga lumad o mga Subanen tribes dyan sa sa ibaba, sa barangay na yan. So Zamboanga del Norte area po ito. Yung isang puno ng kahoy mayroong 24 na ang tawag dito 24 gold bars. Yung pangalan ng gold bars ay Burma. Tapos yung sa gitna ng dalawang puno ng kawayan meron nakalagay doon mahigit 26 ata yun, 28 ba yun nakalagay doon na gold bars sa gitna ng dalawang puno ng kawayan. So doon naman sa gilid, kasi left and right ang kahoy, sa right side ay nakalagay naman doon na 16 gold bars sa malapit din sa kahoy.
Di natin alam kung anong klaseng kahoy dyan sa ano, ibabaw. Amihan kasi kaya gumagalaw yung nasa harapan ko na ano, niyog. Pero malayo ito. Nasa, ano siguro yan? 3 kilometer siguro. May screenshot ko na lang ito. Ah, binibidyo ko. Kasi di pa natin na lapitan yung site, yung exact location dyan sa ibabaw. Ayan. Tapos, ah, yung mapa kasi dun sa bahay, ano ko rin noon, may vlog ako sa mapa na yun, kay Lieutenant Taiso Itinasi, 1943 nakalagay doon sa ano niya, baba ng pangalan niya. At tatlong deposito sa lugar, ayan, dyan sa itaas. Kaya binibidyo ko ito, kasi napadaan tayo dito sa lugar. Layo ito, 3 kilometers siguro. Ayan, dyan sa lugar na yan sa ibabaw. May kawayan dyan, pero di natin alam kung anong klaseng kawayan yun. Nasa gitna yung deposito. Tapos nakalagay doon sa mapa, meron siyang flagpole sa ibabaw ng kawayan. Tapos sa shoreline, merong isang flagpole malapit sa simbahan ng Alliance Church sa shoreline, dyan sa ibaba ng dagat, malapit sa shoreline. Tapos yung simbahan, meron siyang anong tawag dito, yung pinatayuan ay meron ding deposit, mayroon daw simento noon sa loob ng altar ng simbahan dyan sa ibaba. At may flagpole doon sa malaking bato. Tapos ibabaw may flagpole din. So nakaharap ito lahat sa ano, doon sa ibabaw ay nasa east. Tapos yung tawag dito, yung simbahan ay nasa west. Ayan. So ito lang guys ang maibahagi ko sa inyo. Ito ay may binabasihan tayo base sa ano, sa nakalagay dun sa mapa ni Lieutenant Taiso Itinasi, 1943 nakalagay doon. Lieutenant Taiso Itinasi ng Japanese Imperial Army. During World War II ay dito sila napadpad sa lugar na yan, dyan sa harapan ng pinatayuan ko dito. So ito lang guys, at like and subscribe po sa aking TV channel Aris Vlog ng Zamboanga del Norte. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan aking mga viewers. At Happy New Year ulit. Kasi January 28 po ngayon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Salamat po.